So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? Meron naman nga pala to. At ito mga kahombre ko, today is a very brilliant and splendid day kasi finally ilalabas na ho natin ang interview ni Yusek Aboy ng CICC. At syempre, sino pa ba? Commissioner Attorney Ralph Calinisan, ang head ng NAPOLCOM, mga kahombre ko. And this is very exciting. Pero bago ho tayo magsimula sa interview, ipapaliwanag ko muna sa inyong lahat ang konteksto. Kasi for sure, yung ibang manonood dito, hindi nyo alam kung bakit umabot sa ganito, okay? Hinahanap nyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow nyo ako. Una sa lahat, mga kahombre ko, congratulations sa ating lahat kasi nakapaghintay kayo. Minus 1 day na lang. Bukas na, mga kahombre ko, ang pagtutuos namin ni Norman Gusgusin. Huwag niyong kakalimutan, huwag, kasi bad yan. Itinatanggi na ni Gusgusin ang kanyang hearing daw bukas, 24th ng February. Ginagago mo naman masyado yung mga kahombre. Wala naman akong hearing sa 24 eh. Wala naman akong hearing sa 24. Ngayon 24, wala naman akong hearing dyan. Wala naman akong hearing sa 24 eh. Bakit ako pupunta sa 24? Boss FLM, ready ka na ba sa Feb 24? Wala naman akong hearing sa 24. Wala akong hearing sa 24. So, sila-sila lang yan. Wala po akong hearing sa 24. Ano yan, 24? Ano meron sa 24? Ano meron sa 24? Ano meron sa 24? Ngunit tayo'y nagtataka. Kasi before that, ito ho ang sinabi niya. Sa susunod nga na hearing, hintayin niyo ako pababa. O sa susunod na hearing ha, na magpadala ka ng mga 10, makagago, tatapatan ko. 3 lang yung pinadala mo, 6 kami kanina eh. So lamang kami. Hindi, pero yung susunod na hearing, full force tayo. Malalaman mo, full force tayo, full force. Umaga lang naman yung saglit. Convoy na lang kami sa'yo pag Convoy kayo. Convoy kayo. Para pag dakbain nyo agad. Sagot ko na. Full force tayo, mga 50 tayo, pwede ba yun? Para tingnan natin kung may darating sa kanila. 24. Okay. Come on, 24. Sa 24, magpakita ka daw kay Casper sa hearing namin ni Makagago, ha? Ipakita mo daw yung tapang mo, ha? Maghamong ka ng suntukan doon, ha? Sa 24, siguraduhin mong hindi ka lang sanay matapang. O, kita tayo sa 24. Kita kayo sa 24. Hearing namin yun. Ha? Kita kayo sa 24. Marami tayo sa 24. As in, saksakan ng dami. Isasama ko na. Lahat. Nabastos na ako eh. Di ba? Sasama ko na. Pagdating sa baba, pag may umakma, sampalin nyo agad. Ganun agad. Darating sila Jimboy, lahat ng escort natin sa Las Piñas. May darating na 2 galing na Isabela. Si Efren, si Chris, si Tisoy, sama mo. Pati taga PRC. So, kaya mo 8. Casper, magdala ka ng ilang taga Cavite. Kahit 2 lang. 2 lang. Mga Terminator. Hindi, si Baldo. Sige boss. Kilala ba nila si Baldo? Ba? Siguraduhin mo doon na full force ka sa 24. Oo. Bakit full force pa? 10% lang okay na. Full force punong-puno yung 5 milyon yun eh. Ang dami nun. Huwag naman full force. 0.1% lang ang dadaling ko doon. Kasi pag full force, wala. Punong-puno yun. Sabi, see you sa 24 daw. Umattend ka ha. Kinang-inang yan. 7 beses na akong 7 beses na akong pumunta ng hearing sa Parañaque. Ni anino ng Makagago, wala akong nakita. Sa 24, may mambabas din sa kanya. Medyo marami-rami yun. Babasin din siya sa 24. Pipikunin ka ni MG sa 24. Huwag mo hayaan makalapit. Pipikunin niya ako. Pipikunin ko din siya. Ganun lang yun. Magpikunan kami. Mumurahin niya ako. Mumurahin ko rin siya. Sir FLM, a-attend kayo sa 24 kasi supportado namin kayo. A-attend ako, of course. Hindi ko naman kailangan ng support o whatsoever. A-attend ako sa 24. Syempre. So makikita ho natin dito na actually, totoo.
Yung sinabi ng abogado ng mother-in-law ko na siya'y obligadong pumunta bukas. Kasi sinasabi ng prosecutor na ikaw ay pumunta bukas. Sinabi ng prosecutor sa abogado niya. Ngayon, mga kahombre ko, hindi siya pupunta, sabi niya. Sabi, Feb 24, Feb 24. Ano ho ba yung Feb 24? Ano ba meron sa Feb 24? Baka kayo naman ay niloloko lang ng taong nagsasalita ng Feb 24. Baka naman talagang alam niyang wala ako at hindi ako kailangan bago siya naghahamon ng Feb 24. Oh, boss, sa 24. Ano yung 24? Ano yung 24? Anong 24? Maglolokohan kayo sa 24? O di kayo na lang maglokohan, wag niyo ako isali. Hindi, wala akong hearing sa 24. Oo, kasi nungalingan yun. Oo, dalawa lang ang paniniwalaan ko, korte at abogado ko. Finish. Kung ano pinag-uutos ng korte, susundin ko. Kung anong sinabi ng abogado ko, paniniwalaan ko. Yun lang. Maliban dun, wala na. Kahit sinong Poncio Pilato pa yan, wala akong pakialam sa kanila. Hello, sir. Bakit puro inconsistent ang lumalabas sa bibig nyo? Sa iyo po unang nanggaling ang magkikita kayo sa 24 ngayon. Ay, bobo mo. Magbigay ka nga na magkikita kami sa 24 ngayon. Magbigay ka nga. Kung sa akin una nanggaling, screenshot mo yung video na magkikita kami sa 24. Di ba? Paano inconsistent? Ikaw nga magsabi, maglabas ka ng video na magkikita kami sa 24 na sinabi ko. Kakita mo yung katangahan mo, Michael Olen? Paano sa akin ang galing? Bukod pala sa tanga ka, sinungaling ka pa? Di ba? Ako, sinabi ko, wala akong hearing ng 24. Bobo? O Norman, eto na yung video clip na hinahanap mo. Pero yung susunod na hearing, full force tayo. Malalaman mo, full force tayo, full force. Umaga lang naman yung saglit. Siguraduhin mo doon na full force ka sa 24. Oo. Bakit full force pa? 10% lang okay na. Full force punong-puno yung 5 milyon yun ang dami nun. Paano naman full force? 0.000.1% lang ang dadaling ko doon. Sinungaling kang talaga. Hindi lang sinungaling, ikaw ay isang duwag. Ngunit, mananatili kang duwag. Kaya pumunta ka or hindi, ikaw mismo ang nag-build ng kaduwagan sa sarili mo. Kasi sa totoo lang, hindi ko yan planong ilabas, yan date na yan, mga kahombre ko. Hindi ko planong ilabas yan. Siya lang ho ang naglabas niyan kasi gusto ko sana siyang isurprise. Ayan ho ang makakapagpaturo na itong tao na ito ay literal na utak kriminal. Kaso Norman, hindi mo na kami mabibilog kahit sino hanggat nandito si MG at ang kanyang mga kahombre. Sure yan. Bago tayo magsimula, alamin muna natin mga kahombre ko kung saan nagmula ang lahat ng ito. Sinabi ko na nga yan. Noong February 5, 2026, sa isang live stream ni Norman Gusgusin, ay masaya nitong ipinapakita ang kanyang larawan na suot-suot ang uniforme ng kapulisan. Nakakamiss lang. Shoot you, sa bahay. Ay, nakakamiss lang. Dahil dito, nagkaroon ng panawagan si MG upang ipakalat at ireklamo ang nagawang aksyon ni Gusgusin. Ang litrato na nakita ni Gusgusin ay ang cropped version lamang. Lingid sa kanyang kaalaman dahil siya nga ay isang pathological liar, siya mismo sa kagunggungan niya ang naglabas niyan. Ipinost rin ito ni Fuji News, mga kahombre ko, kung saan idinidikit nito ang larawan ng uniforme ni Gusgusin sa uniforme ng Regional Director of the Police, Regional Office 2, na si General Antonio Maralag, mga kahombre ko. Makikita natin dito, ayan ang pinost ni Friends of Fuji News, mga kahombre ko ha. O, makikita natin dito. Pero kung makikilala kita, Pudgenius, yung kung ipanalangin mo hindi ka namin makilala. Kasi si Makagago, hiyahatid ko lang sa kulungan. Ikaw, hiyahatid kita sa pintuan ni Satanas. Animal ka. Dito ho, hindi napigilan ni Norman ang kanyang katahimikan at sinagot ho ang mga paratang. Oo. Si Yulen Marcos budol-budol lang yan, ang admin yan. Oo, budol-budol yan, mag-iingat po kayo.
Ngayon, meron tong nilabas na picture ko kuno. Picture ko kuno. Itinabi pa yung picture ko din do sa regional director ng region to, si General Marallag. Bakit nyo laging idinidikit ang pagmumukha ko dyan sa lintik na general na yan? Putang ina, since 2023, kaaway ko na yan eh. Oo, totoo, dati kaibigan ko. Pero ngayon kaaway ko yan, tsaka wag nyo idinidikit ang pangalan ko dyan. Unang-una, wala akong pakialam dyan sa general na yan. Kalaban ko yan eh. Gusto mo, hamunin mo, suntukan kaming dalawa, pwede lang ako dyan. Huwag nyo idinidikit ang pangalan ko dyan dahil hindi ko kailangan ng pulis. Para maging maayos ang buhay ko. Mga tratado to. Ikaw, Prince of Genius, ikaw Yulim Budol, umuwi ka lang ng Pilipinas, babalatan kita. Lahat na dinamay nyo na. Si SU, Marrojas, ano pa ba? Manny Pacquiao, lahat na, pinagdadabay nyo na. Ngayon, idinidikit nyo yung pangalan ko dyan sa kay Tony, kay Marallag. Hindi ko naman kailangan yan. Actually, 2023 pala, kaaway ko na yan eh. Di ba? Huwag nyo ididikit ang pangalan ko dyan. Dahil ayoko mabahiran ng kapulisan yung pagkatao ko. Tatandaan mo yan. Kaaway ko na yan eh. 2023 pa lang eh. Tapos panayan dikit nyo sa... Ilayo nyo yung pagmumukha niya sa pagmumukha ko. Okay? Mas pogi ako dyan. 2023, hindi na ho kami nag-uusap niyan. Pasko. Pasko, magkagalit kami yan. Kaya wag nyo ididikit ang pangalan ko dyan. At saka kung mag-e-edit kayo ng litrato, galingan nyo naman. Bakit full-fledged colonel yung isang uniforme tapos yung isa general? Tanga. Genius, magsumbong ka kay Marallag. Pagbuhulin ko pa kayong dalawa. Dito mga kahombre ko, itong video na ito ay dinilit na ho ni Norman Mangusid, mga kahombre ko. Pero ang hindi mo alam, Norman, nasa amin yung video na yon. And at the same time, ang pinakamaganda dyan, Norman, naipasa na namin yan sa Napolcom at sa CICC. Kawawa ka talaga, no? Nang nabalita na ito, at ang nakarating lamang kay Norman ay ang larawan niyang nakasuot ng uniforme ay nakalimutan o nawala sa kanyang isip na siya pala ho ang naglabas nito. Dito ho, tuluyan niya nang itinanggi ang lahat, mga kahombre ko, no? Makikita natin dito. Check mo page ng PNP, ikaw ang headline. So what the fuck? Ano pakialam ko? Wala naman akong kinalaman dyan. Gawa-gawa nyo yan, di kayo mag-check. Tanga. PNP na hahabol sa'yo. Bakit naman ako hahabulin ng PNP? Ano ba kasalanan ko? Di ba? Alin, yung edited picture na pinalabas nyo? Ako ba naglabas? Uulitin ko sa PNP ay hindi ko alam kung paano nila inedit yan. At una higit sa lahat, matagal na ho kaming hindi nag-uusap ni General Antonio Marallag. 2023 pa ho, bago ako lumaya. Hindi na ho kami nag-usap niyan. Ang huli lamang ho dyan ay nagpa-humanitarian ako dyan sa Camp Crame. So, i-check nyo hong mabuti yung litrato na kumakalat at baka ho ay inedit lang nila yan. So, wala ho kung kinalaman yan. Kahit alkalin nyo lahat ng aking social media, ni minsan, hindi nyo ho makikita na ipinost ko yan. Yan. At ni minsan, hindi nyo ko nakita o ninuman na lumakad sa kalsada na may suot na ganyan. Ayan o. Yan ang katotohanan. Huwag ho kayong magsayang ng oras sa akin. Magsayang ho kayo sa oras sa mga tarantadong tao na gumagawa niyan. Na pati kayo ay binubuliglig nila. After mag-off ni Norman Mangusid ng livestream, dito niya lang napansin at nakita na ang headline ukol sa kanya ay ipinapakitang siya pala ang mismong naglabas ng larawan na nagresulta sa biglaang pagpost ito sa SOCMED nang hindi man lang iniungkat sa kanyang abogado o sinabi, mga kahombre ko, sa kanyang abogado. Kasi hindi tayo sure, no? Usually, ang kanyang abogado, pag hindi si Casper, ay yung Dong Batalan. Ipakita mo nga mukha ni Dong Batalan. Nakakagigil yan.
Napolcom, Mr. Kalinisan, CICC, Yusek Aboy at sa gobernansa, gobyerno ng Pilipinas. Hindi ho uusad ang isang Norman Mangusin kung wala ito. Ayan, yan, si Dong Batalan. At siya na ho ang susunod, mga kahombre ko. Kasi after ng amo niya, pagtutuunan natin ng pansin si Dong Batalan, mga kahombre ko. Ha? Yan yung susunod dyan. Literal ho, na hindi pwedeng makulong si Norman Gusgusin nang hindi niya kasama yung kanyang mga enabler. Attention, Napolcom! Para sa kaalaman, ang nakikita nyo pong larawan ay edited. Yan po ang ginawa ko noong January of 2019. Nakatuwaan ko lang tingnan ang aking sarili kung ano ba ang itsura ko kung sakaling ako'y maging pulis. Ngunit kailanman hindi ako nangahas na isuot ang uniforme ng pulis at lalong hindi nyo ako nakita na naglakad sa kalsada na suot ang uniforme ng isang opisyal. Ni minsan ho, hindi nyo makikita na yan ay aking ipinost sa social media sa nakalipas na 8 taon hanggang sa ipakalat ng aking mga basher. Kung sa tingin nyo na ako ay may nalabag na batas, ako ho ay humihingi ng paumanhin at nakahandang sagutin ang anumang paratang. Ang uniforme na nakikita ninyo, yan po ay aking pinitsuran habang nakasabit sa manikin sa may-ari at sinubukan kong i-edit gamit ang Adobe Photoshop noong January 24, 2019. Salamat. Ang ganda ho ng statement ng hinayupak na ito. And then, kasabayan rin ang pag-live niya dito at sinabi niya galing sa kanyang bibig mismo. Nasabi ko na po ang gusto ko sabihin. Yung pong pinakakalat nilang video, yan po ay inedit ko sa Adobe Photoshop. Yan po ay inedit ko sa Adobe Photoshop. Yan po ay inedit ko sa Adobe Photoshop. Noong pong 2019, January po. Sa huli ho ay nagkaroon ng isang interview si Norman at dito maririnig ho natin ang pangatlo niyang kakaibang statement in regards to this. Kumbaga, nakita ko yun, dumating yung si Tony, si General nga. Noon, hindi pa siya General noon, kumbaga Colonel pa lang. Dala yung kanyang na nakahangin. May mannequin doon. So, dumating siya, bitbit niya yung Amerikano niya. Wala makitang hanger, isinampay doon sa mannequin. Pinicturean ko. Pinicturean ko. May kasama ako ron. Sabi ko, tatayo ako rito, edit ko nga. Sabi ko, wala na rin yung kasama ko na yun na napospok na. Hindi mo siguro. Hindi. Hindi ko talaga sinuot. Kumbaga, hindi rin ako yung nag-edit. Pina-edit ko. Pinicturean ako. Pagka-picture, ikinonect doon sa laptop. In Adobe Photoshop. Tapos nilagay ko sa cellphone ko. For me na lang. Tapos pagdating ni Kevin, pinakita ko, bagay ba sa akin? Sabi niya, hindi siya. Nakatangala akong ganun eh. So makikita ho natin dito na meron ho siyang 3 personalidad. Kasi sa bawat isa hong personalidad, iba-iba ho ang kwento niya. Di ba? Naintindihan nyo na kung gaano kasinungaling ang tao na ito. Partida na yan, alam niya rin sa loob niya na naka-live siya. Imagine niyo yun, mga kahombre ko, kung gaano ho ka-utak kriminal ang hinayupak na to, mga kahombre ko. And ito yung pinakamasaklap dyan. Nagtatago at magtatago ho siya, no? Sa kanyang content na humanitarian. Di ba? Ayan ganyan siya Nagtatago siya sa content niyang humanitarian. At ang ginagamit niya ay ang mga taong vulnerable. O mga tao ho na nasa mga bundok. Na walang idea kung sino siya. Na ang naaalala lang mga kahombre ko at naririnig lang once na sinabi yung pangalan niya, ito si Francis Leo Marcos. Uy, Marcos. Kumbaga gulat na gulat ang mga tao. Ganyan siya mga kahombre ko. Ayan ang storya ni Norman Gusgusin. Kaya kahit papano, he actually gets away with it. Pero, nagkamali ka dito, Norman. Tama yung sinabi mo na sana hindi mo na lang ako pinatulan. Kasi sana, kahit papano, nakakabukol ka pa ngayon. At sabi ko pinagsisihan ko kung bakit ko pinatulan yung ukuging vlogger na yan. Ngunit, it's too late now. Marami ka na masyadong na-pull na strings na ikakabwisit ko at ikakagalit ko sa'yo. Ngayon, I am really mad at you.
Okay? Kasi kung sino-sino na ang dinamay mo sa pamilya ko. At dito, hindi kita titigilan. Dahil hindi lang yan ang pinaglalaban ko. Lalong-lalo na mga OFW at ang mga kahombre ko na umaasa sa akin. O ito, Commissioner Kalinisan. Nanonood po kayo dito, inyo na hong pakinggan ito. Nagkaroon ng isang live si Norman Mangusin kung saan may kausap itong CIDG. Ito po, Commissioner, yung pinagtatawanan natin. Kasi ito na po yung storya na yun, ha? I am live. Tropang CIDG. Yan ba yung location ng IP address ni Susan ngayon sa ano? Anong location yan, partner? Ang taong kausap ni Norman Mangusin na pinagpapanggap niya ay si Jem Estenzo o Jem Miranda ng Tondo, Maynila. Naibigay ko na ho ang pagkakakilanlan nitong tao na ito kay Commissioner Kalinisan. Nang ma-call out ito at nag-live siya upang linisin daw ang kanyang pangalan, kitang-kita ho ang resemblance ng salamin na suot niya nung araw na yon at yung gamit niya ngayon. So siya ho yan. Huwag niyo hong kakalimutan, siya rin mismo ang taong gumawa o nag-edit ng chat message na ito, mga kahombre ko. Na kesyo, pinapatrabaho ko daw ho ang buhay ni Gusgusin. Si Jem ho yan at meron ho akong mga taong makakapagpatunay dito. So Jem, alam mo na, tago ka na ha, kasi legit to. Talagang makukuha ka ng batas, kasi puro ka kabulastugan. Ha? Totoo yan. Nagkaroon ho ng isang post si Alex Fabella na nag-abot ito ng tulong sa kanyang mga kababayan. Ngunit ang isa sa mga larawan dito ay inabutan niya ho ang isang pulis. Naku po, Commissioner Kalinisan, dapat niyo hutong mapanood talaga. At agara naman hong umaksyon ang kapulisan dito at sinabing ibinalik lang ni Alex Fabella ang perang napulot niya. Ang dami hong hindi kumbinsido sa naging comment na ito ng kapulisan ng Mimaropa o Marinduque, mga kahombre ko, ha? At dahil dito, inilabas ni Fujinius ang tunay na resibo ng pangyayari. Kung saan ay ito ho ay inistory pa ni Alex noon. Ayan ho, para sa PNP Buenavista, konting suporta. Ito hong binigyan niya ay isang patrolman. Bawal ho yan. At kitang-kita ho tumanggap. So, makikita natin dito, mga kahombre ko, na nalalagay sa alanganin itong patrolman. Dahil sa'yo, Alex Fabella. Hindi nyo man lang inaaral, di ba? Yung mga ginagawa nyo. Somebody will pay for this. Lalo na't napapanood to ng commissioner ng Napolco. Kung ako sa inyo, di ba? Sana nagsabi na lang ng totoo ang kapulisan na Marinduque. Kasi, di ba? Paano yon? Nagsinungaling kayo sa harap ng isang commissioner ng Napolcom. Nakita nyo na nilalabanan ng commissioner ng Napolcom ang mga katiwalian nitong Norman Gusgusin, and then, parang ang nangyari niyan, pinagtakpan nyo pa itong tao na ito. Which, ayan ang patunay. Hindi ho edited yan. Kahit ipacheck pa natin at ipa-authenticate pa natin sa CICC. So yun, mga kahombre ko, let's make it through the interview. So yun, mga kahombre ko, bilang isang dating OFW, sobrang hirap, no, ng sitwasyon na ubos na nga ang oras mo sa pagtatrabaho. Tapos, ito pa yung pinakamatindi dyan. Nauubusan ka pa ng oras para humanap ng pagpapadalahan mo ng pera. So, buti na lang talaga, nandyan na si TapTap Send, secured na, nasa cellphone mo lang, and in an instant, matatanggap agad na mahal mo sa buhay ang iyong ipinapadala at ipapadalang pera sa napakababang halaga.
Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang hinihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap-send mo na yan. So yun mga kahombre ko, ngayong araw na ito, kasama ko si Yusek Aboy ng CICC at syempre kasama ko din si Sir, Teacher Al. okay, and then si Attorney, Brian Santa Maria. yan, from ano po? Council for the Welfare of Children. Okay. Ngayong araw na to, mga kahombre ko, literal na masaya tayo kasi finally nakaharap ko na din ang mataas sa CICC, si Yusek. Pero ngayong araw na to kasi sobrang halaga to dahil ito yung araw na finally mabibigyan din ng kasagutan at tuldok din, no? Kasi maraming sinabi si Norman tungkol sa anak ng isang vlogger na kung tawagin si Mighty Manong, na insulto yung kanyang anak na may mga disabilities. Eto si Sir, siya ay isa sa mga nagreklamo kay Yusek Aboy dito sa CICC dahil napakaraming mga pamilya o mga magulang, syempre, na na-offend sa naging statements ni Norman Mangusin tungkol sa mga batang may disabilities. Yung nasa US na may anak na Lloyd, si Mighty Buraot. Eloy Barrientos. Mighty Buraot. Mighty Mouse. Ito si Mighty Mouse. May anak to na si Mighty Mouse. Ako, daldal ako ng daldal. Walang tumutulo ng laway. Di ba yung anak mo tahimik, pero yung laway tumutulo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Asar talo ka, no? Ang sakit, no? Ang sakit sampalin ng katotohanan, no? Na may kang anak tapos umaasa ka lang sa 40s dyan sa Hawaii, o hindi ka ba naman naging lahi ng kabububuhan, di ba? Tarantaduhan niya, sa anak niya tumubo, ayun, pareha sila child. Lloyd! Yan ang pagkakamaling ginawa mo, Kulao. Ulul! Pagkaamaling ginawa mo, gonggong! Ang ano, Child kayo ng anak mo. Parehas kayo, di ba? Child? Pagkakamali ka pang nalalaman, nuknukan ka ng kaduwagan. Oo. Nuknukan ka ng kaduwagan. Child. Kayong dalawa ng anak mo, child. Kasi yung kaululan mo, sa anak mo tumubo. Yan si Eloy Barrientos o si Mighty Buraot. Ay, may anak nga yan, Lloyd. Pagandahin pa ba natin yung words? Child, Lloyd naman. Yung litrato ng anak niya, nandun magkatabi sila. Tululawa yung anak niya, Lloyd. Special needs, di ba po? Ano pong masasabi nyo dyan, Sir? Siyempre, patuloy ang panawagan namin na dapat mahinto. Kasi nagpapatuloy, nagagaya, parang nagiging norm, nagiging tama. Napakamali dahil mapanakit ito hindi lamang doon sa bata, kundi sa pamilya ng may kapansanan. No? Kung minsan kasi akala termino lang, pero hindi. Ayon sa batas, ang pagyurak ng kanilang dignidad or dangal ay may kaparusahan. At siguro panahon na upang magkaroon tayo ng sample para maniwala sila na mayroong ng batas at hindi dapat gawin yung mga pinagagagawa niya or pinagsasasabi niya. Okay, sige po. Attorney Santa Maria, ikaw ay naandito upang tumulong, di ba, sa kanila. Ano pong masasabi nyo sa mga tao? Kasi marami pong gustong magreklamo din. Kaso unfortunately, yung iba walang kakayanan. Well, aside from nabanggit po ni Sir, no, na talagang
against the law po yung ginagawa po ng mga ganitong klaseng vlogger kasi nababiolate niyo po yung RA 7610, yung sinasabi natin child abuse law. Ang pwede pong gawin ng mga biktima or mga parents po ng biktima, pwede pong tawagan yung Makabata Helpline 1383 ng Council for the Welfare of Children. Sorry po, Makabata Line 1383. Yes po, Okay. Makabata Helpline. Ito Okay. po yung 24/7 na helpline po ng council na tumatanggap po ng mga cases or reports tungkol sa bata. So may team po kami ng mga social worker, may lawyer rin po kami na makabigay ng abiso or kung kailangan po, i-refer po sa tamang office ng gobyerno para ma-actionan po yung mga ganitong klaseng mga pang-abuso ng bata. Wow. So nakita niya, may bago tayong natutunan yan. Unfortunately, ako nga hindi ko alam yan. So, okay, that's good. So, ngayon, Yusek Aboy, napakinggan nyo naman po siguro lahat ng klase na ng pinagsasabi ng tao na ito kasi napakinig natin kay Yusek Aboy and most probably napapanood nyo rin. Ano pong short comment nyo in regards to this? Well, sa amin naman parang lahat ng online harms kailangan natin papigilan, whether it's the abuse of children, pang-scam sa ating mga kababayan, panlulong sa ating mga kababayan, kailangan nating tugunan, kailangan nating pigilan. And sabi ko, basta may magreklamo sa amin dito at tutulungan namin sila na mag-compile ng ebidensya, we'll have them authenticate their evidence at para ma-actionan at alam mo yung accountability is key. So, kailangan mapilit natin at magawa natin na maging accountable itong mga tao. Ano pong masasabi nyo doon sa mga pamilya? Kasi simula nung nanawagan ako, marami pong nagme-message sa akin na sayang, Boss MG, gusto ko sana talaga na magkaso. Kasi po marami pong na-offend, sir, sa totoo lang. Actually, di ba, pumunta na po kayo dito, di ba, nag-post din kayo. Kasi nga pinaglalaban nyo yung rights ng mga special children. Marami pong mga magulang na lumapit sa Boss MG, gusto naming magkaso. Kaso lang, wala kaming pera, wala kaming kakayanan, kukuha ng abogado, ganito, ganyan, para mag-file against this guy dahil nasaktan yung mga magulang ng mga batang may special needs. Ano pong maaari yung So tayo naman sa pamahalaan, especially sa CICC. Pwede ho kayo magreklamo sa CICC for all types of online harms, whether it's yung CICC cases natin, which is child abuse, child trafficking, or yung mga nabiktima ho na scam. Ang nakakalungkot nga lang ho, Sir Mark, pag yung mga nabibiktima naman scam, nahihiya sila, tama yung sasabi mo, nahihiya sila sa sarili na, paano sila naging biktima nito. Kasi sabi namin, huwag mo kayo mahihiya. Dapat to bilang biktima, kayo mismo ang lumapit sa ating pamahalaan para magreklamo at ang pamahalaan nyo ang tutulong. Ang CICC open 24/7, pwede ko kayo pumunta dito, mag-file na reklamo, tutulungan namin kayo. Hindi yung dapat na maghihad lang na wala kayong pera kasi ang habol namin sa pamahalaan to, magkaroon ng hustisya, maging accountable lahat ng tao na gumawa ako naman. So, ibig nyo sabihin, libre to, tama? Yeah, Yusek? the services of CICC are free. Yun. So, narinig nyo, libreng mag-file ng kaso sa CICC. So, ano pong tuwing kailan po to? Lunes hanggang Biyernes, di ba? 24/7 ho kami. So wala Pero kayo dito po, sa opisina nyo. Sa opisina ho namin, 24/7 din ho. We have complaints Guys, hotline. ayun pala, mga hombre ko. So, para din sa mga magulang na nagrereklamo sa akin, eto pala, 24/7. Bukas to, pwede kayong magreklamo, dali nyo lang ebidensya, tama po? Yan po. So, Wala na silang dadalhin kahit magkano, walang ganon. wala. Ayun naman pala eh. So si Yusek Aboy pala yung sagot sa mga tugon nyo. Well, I'm happy. Hindi ko alam to, Yusek, sorry. So, kasi Di ko alam. before talaga walang nakakakilala sa CICC. So, Oo, wala. ang sinasabi namin, una, ang problema, wala Ganun silang pala wala yun. silang alam saan sila dapat magsumbong. Oo, wala. Sinasabi namin ngayon, tumawag kayo, hotline 1326, pumunta kayo dito sa CICC. We have opened up our social media pages. We're on Facebook, we're on TikTok, we're on Instagram. So, pwede rin kayo mag-file na reklamo doon. At kailangan within 24 hours, Sir Mark, na kailangan nagreklamo kayo sa amin. May status na yung kaso nyo na inano sa amin, na nilagak sa amin. It's either it's still ongoing investigation, kino-compile natin yung evidence, ino-authenticate natin yung evidence nyo, or nai-refer na natin sa law enforcement agencies natin para sila naman para sa apprehension naman, para hulihin itong mga tao. So, mas mabilis Para ang mas proseso. mabilis, Oh, yun, guys, narinig nyo. So, meron tayong magandang natutunan dito. Pero, syempre, ito suggestion ko sa mga nanay
ng mga batang may special needs na talagang nasaktan sa pinagsasabi ni Norman. Papaano po yung mga tao na naloko niya, na lumalapit sa akin na walang kapasidad, no? Pwede rin ba silang magpatulong sa inyo dito for free na magkaso? Pwede ba yon? Ang investment nyo lang ho talaga, Sir Mark, is yung time nyo at yung effort nyo. Pero Oh, yung oh. ibang usapin ho, kung papagasosin pa ho namin, hindi ho namin kayo papagasos. So yun na yun. So kahit sino na may problema sa kanya online, na pinaggagawa niya, pwedeng lumapit sa inyo. Andyan ho ang hotline 1326. Ayun naman pala. So actually, mga kahombre ko, wala na ho palang excuses ang kahit na sino man. It's either tamad ka lang o hindi naman pala talaga totoong sinasabi mo na nabudol ka. Kasi libre naman pala sa CICC. Eto pang malupit, 24 hours. Pero sa tingin ko, 8 a.m. to 5 p.m. para din sa inyo, punta kayo dito Lunes hanggang Biyernes. Dito kayo mismo sa opisina ni Yusek Aboy and he will be able to help you kasi ano sila, sangay ho ng gobyerno, mga kahombre ko, ang CICC, huwag nyo kakalimutan. So, may isang salita siya. Siyempre, sinabi niya dito publicly. Hindi kayo mabibigo. Tama siya. Literal na effort lang. Punta lang kayo dito. Dala niyo yung mga ebidensya nyo. Yusek Aboy, ito, no, dahil siyempre sa internet kayo, di ba? Nasabi na ni Cap Ninyo, siyempre Cap Ninyo, I love you. Nasabi na ni Cap Ninyo yung inyong naging komento. Pero sa fan base ko, hindi masyadong klaro. Kasi ang gulo ng video ni Ninyo dito eh. Anyway, ang gulo ng video niya anyway. So ngayon, mga kahombre ko, pakinggan natin to mabuti. Ano, Yusek, sabi niya, hindi daw totoo, fake daw yon, edited daw yung uniform na sinuot niya. So, when we analyze the video, yung video naman yun available online. Yes. Including his page actually. Doon nilift yung video na yun. YouTube channel. Sa YouTube channel Yes, niya. yeah. So, nung nilift namin yun, we analyze it using our deep fake analyzers here. Ano pong pangalan? Deep fake analyzers. Analyzer, Okay, okay. So, nade-detect niya if it's computer generated, it was digitally altered, yun yung kasi we use this even sa mga deepfakes ng mga ibang celebrities na kunyari nag-endorse ng mga Casino, produkto. tama. Tapos even yung video ni Presidente na kung Oo, ano ginagawa. oo. So, we use the same tool as against the videos available online at na-determine namin na hindi siya computer generated, hindi siya AI generated, hindi siya manipulated. Legit siya. Siya talaga yung nasa loob ng uniform na yon. Yes. So, klaro, very clear na literal na authenticate talaga ng CICC yan. Yusek, sa tingin nyo ba ipopursue talaga ni Sir Ralph Kalinisan, sa tingin nyo lang, no, itong lakad niya na to kay Norman Mangusin? Do you believe in that? Unfortunately, Ralph is a very good friend of mine. Si President Ralph ng Napolcomo. Okay. I think he's determined to pursue this case. Because you have to understand, as a professional, hindi niya hayaan na magyarakan yung ahensya na nire-represent niya, which is the Philippine National Police. The Napolcom is the execom of the Philippine National Police. On a personal note, knowing Ralph, kasi general ang tatay niya dati. So sinuot ng tatay niya yung uniforme na yan. Tapos Pinost niya, in-status niya po yun na may mga namatay sa uniform na yan. Yung mga ganun. So knowing Ralph is parang ang pitbull yan pagka nakatutok na siya, hindi niya bibitawan. Ayos pala. So, that's good news para sa amin, no? Na naghahabol kami ng hustisya dahil sa tao na ito. And to be fair kay Ralph, he'll be above board eh. He won't let his personal feelings get in the way. Lahat siya niimbestigahan niya, lahat na. So everything will be above board with Ralph. Wow. Okay, marami pong salamat. Sana Yusek Aboy, patuloy nyo rin kaming matulungan. Kasi actually, mga kahombre ko, tutulungan niya kami. Siyempre, kasi kailangan namin din yung authentication ng mga videos, which ongoing na. So, pagka na-upload ko na to, wala na magagawa si Mangusin. So, okay na, di ba? Tinutulungan niyo kami. Marami po salamat. Sobrang daming videos nun. So, lahat ng mga videos will be authenticated by the CICC. Para hindi siya makakatanggi sa korte na peke yon o kaya naman edited. So yun lang mga kahombre ko. Maraming salamat Yusek. Maraming salamat at maraming salamat sa attorney. Thank you very much.
Meron nga ho palang sinasabi ang ating bidang tolongges na si Norman Mangusin kay Commissioner Ralph Calinisan. Abay, saan ka naman nakakita eh? Meron pa diyang taong gobyerno. Aba, ay sumaw-saw pa sa pangalan ko, tandan-tanda na eh. Aatakihin nila sa puso yan. Hindi sisikat yan. Maniwala ka sa akin. Hindi ko nababanggit yung pangalan mo rito at baka sumikat ka pa. Hindi ka naman sikat. Aatakihin ka na sa pusong laos. Walang pagsikat. Malamang sasabihin niya yan kasi tapos nga siya sa... Ang alay ko sa inyo ay ang aking pagtatapos. Pagtatapos ko po sa Cambridge Training College of London. Ako po ay nakakahiya naman po, ay doctorate lang naman po sa Humanities and Philosophy. Yan po ay, ako po ay nakakahiyang sabihin, ay ako po ang top notcher. Ay panoorin nyo lang ang aking graduation. Kaya yung ayaw mabunutan ng buhok sa ilong at kilikili para maipanguya, ay magbait-bait na kayo at magbaitan na tayo. Ito'y panoorin ninyo. Dr. Manolo I. Serrano. Our next award I'd like to call is Dr. Francis Leo Antonio Marcos. He has been awarded Most Inspiring Filipino Philanthropist, a pandemic hero during the pandemic, to receive his PhD in Humanities major in Social Services and Community Development. Abay, mukhang lumilinya ho ito, no? Kay Commissioner Calinisan. Kasi mga kahombre ko, sinabihan niya ho na... Hindi nasisikat yan. Malabo sa sabaw ng pusit na sumikat pa yan. Ay di pa sikatin nyo. Pero hindi ko pa sisikatin yan. Alam ko naman yun eh. Sasakay kayo sa pangalan ko para sumikat kayo. So anyway, mga kahombre ko, eto lang naman ang para sa akin. Norman, sa'yo na ang fame. Sa amin na dito, lalong-lalo na kay Commissioner Ralph na ang respeto. At lalong-lalo na, ang talino! Yan talaga ang totoong may nakamit sa buhay. Universities pa lang at mga awards pa lang. Wala ka na. Tapos ikaw pa may gana magsabing kupal at habang buhay hindi magiging sikat. Unggoy! So yon mga kahombre ko, ngayong araw na ito, finally, nakasama na din natin ang commissioner ng NAPOLCOM na si Commissioner Calinisan. So, eto po siya mga kahombre ko, kasama ko na maraming salamat, Commissioner, at ako ay tinanggap nyo sa inyong opisina. Maraming salamat. Pumunta ho ako dito, Commissioner, una sa lahat, para ibigay itong USB na ito. Kasi, mga kahombre ko, alam nyo naman na tumulong tayo sa CICC and now, syempre, tumulong din tayo sa NAPOLCOM. Ito na andito, Norman, lahat ng mga kalokohan na pinaggagawa mo, okay? Actually, hindi ko ho kasi ito kaya mag-isa. Uulitin ko, mga kahombre ko, ang aking sitwasyon, kaya kong ipaglaban yung sarili ko lang. Cyber libel, unjust vexation, perjury, kung iyang mga bagay na yan lang ang kaya kong ipaglaban po sa internet. Ngunit, Commissioner Calinisan, ang sitwasyon po dito, napakarami pa pong tao na nangangailangan ng tulong nyo, tulong din ni Yusek Aboy. Kaya ito po yun. At attorney din po siya, mga kahombre ko. So, you'll understand. So, lahat po ng kailangan nyo na andyan na. Commissioner, ako ho ay pumunta dito upang makuha ang inyong pahayag din. Diba? Kasi,
nitong nakaraan ho, nakita naman natin na itinatanggi niya at hindi niya itinatanggi. Ang dami niya hong statements tungkol sa pagsusuot ng uniforme ng lehitimong pulis. Ano pong masasabi nyo dito? Kasi pinabulaanan na po pala ito ni Yusek Aboy. Sabi ba ako, MG, mga ka-hombre, nanonood ako ng mga video mo eh. Salamat po. Oo so nakita ko rin yung video mo kay Boss Aboy. Ayan, actually magkasama po kayo sa video na to. Ganun ba? Nakita ko yung video ni Yusek Aboy na sinasabi nga niya na hindi altered yung video. So, Boss Aboy, magandang araw sa iyo at maraming salamat sa suporta mo sa kosa ng mga kapulisan at sa kosa ng lahat ng mga inargabyado nitong si Manggusin kasama na mga OFWs. So yun ay umabot sa aming kaalaman. Hindi ako papayag na yung mga pulis natin ay yuyurakan lang, yung uniforme ay babastusin, papayain ng mga kernel na di umano'y tagabili ng mga grocery. At kahit kwentong barbero yan, hindi tayo papayag kasi nakakasira ng imahe ng kapulisan yan. So we are doing this for our men in uniform, men and women in uniform. Ito pong laban na ito ay para sa inyo. Ginagawa po natin ito para sa mga OFWs na lahat po kayo ay nagpadala sa akin ng mga mensahe. Nababasa ko po ang mga mensahe ninyo. Pati mga komento po ninyo. Makakaasa po kayo na tatrabahuin po natin ito. At para sa taong bayan, our social media space should be healthy, quiet, and peaceful, constructive. Totoo lang, while entertaining, we're teaching the wrong values to our people. Is this the way to do things na parang bargasan na lang, bastusan, pangloloko ng tao, pangbabastos ng pulis, pangbabastos ng ahensya ng gobyerno, Land Transportation Office, NBI, shout out kay LTO Chief Lacanilao. Mabuhay ka. Para sa iyo rin itong laban na to. So maraming salamat MG, mga ka-hombre dito sa USB na to. Yes po. So we will use mahalaga this. po yan kasi nandyan po yung mga, sa amin, no, sa team ko, ayan po yung research namin na maidadagdag nyo. Kasi again, hindi po ako pwede mag-file kasi hindi naman po ako yan. Kumbaga, public na yan eh. So, para po sa inyo talaga yan. Panoorin namin to, hindi ko pa alam kung anong laman nito. Pero kompleto na po yan ng research. siguro kailangan malaman ng taong bayan na naglabas tayo ng order, padala tayo ng different teams ng NAPOLCOM. Una, para halugugin, imbistagahan, malaman ang status ng mga kaso ni Manggusin sa lahat ng panig ng Pilipinas. Isa na yon. Yung pangalawa, padala rin tayo ng team para makipag-usap sa Philippine National Police at ang iba pang mga ahensya ng gobyerno para matigil na itong kalokohan ni Manggusin. So the PNP tsaka yung NAPOLCOM ay nagtutulungan. And just a while ago, I received a phone call from Yusek Aboy Paraiso that they will also help out taking down the social media pages of this Manggusin and his cohorts. So we're doing that right now also alongside the anti-cybercrime group. So kamiting natin nung isang araw, nung holiday, totoo lang, kamiting natin sila at puspusan na ating pagpaplano kung paano natin to make the internet much safer, much more peaceful at hindi na ganyan ka-toxic. We're doing it for the people, para sa taong bayan po ito. Sir, Commissioner Kalinisan, no? Ano pong masasabi nyo, no? Like, personal comment nyo lang about doon sa mga humanitarian na ginagawa ng tao na ito. Kasi po, syempre, libre naman ho tayo lahat na gawin yan, tama? Pero kasi, Commissioner, marami pa rin ho siyang napapaniwalang mga OFW na nagpapalipad po sa kanyang YouTube channel through super chats. Maraming mga nasabi na rin ho dyan, si Boss Manny Pacquiao, sila Atty. Rowena Guanzon, si Sir Lacanilao. Ano hong masasabi nyo na, kumbaga, ang sinasabi niya is mag-humanitarian ako, ngunit kita ho namin lahat, no? Hindi nyo naman nakikita to. Kita namin lahat na hindi ho 100% nung nakukuha niya through those palipad sa YouTube, ang naibibigay niya talaga. Siguro, actually, kinonfirm po nung kanyang sekretarya dati na 20% lang po na ibibigay, 80% inilalagay sa bulsa. Pwede po ba, sir, please, magbigay kayo ng pahayag para sa mga OFW na nauutupan itong tao na ito?
Wag ho tayo pauto. Kapwa Pilipino. Nagpapakahirap po kami dito, nagpapakapuyat para mailigtas po kayo. Huwag na ho kayo paloko sa mga estapador, gaya ng na napapanood ho natin. Let us be more circumspect. We be more careful. Think before you click. Wag naman po tayo padalos-dalos sa ating mga bagay-bagay. Tayo po sa NAPOLCOM, kasama po ang mga ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na po ang Philippine National Police, ginagawa po yung tungkulin namin para maging safe po kayo. Sana ho, wag na po kayo paloko sa mga kung ano ng tao. Okay. Commissioner, meron din nung kumakalat na video kung saan syempre with all due respect kay General Maralag, hindi ko ho siya kilala, no? Pero syempre general po yan, wala akong pwedeng sabihin dyan na kung ano. Nakita niyo naman ho siguro yung video na kung saan sinabi niya na bata niya to, tingnan mo, naglilinis, nagwawalis para sa akin. Ano hong na-feel nyo bilang commissioner mismo ng mga kapulisan? Anong grabe ho to, like kung isipin mo, no? Totoo, that was the last straw. To hear someone iinsultuhin ang ating kapulisan, tatawagin niyang tagalinis lang niya, tagawalis niya ang isang general ng Philippine National Police. Gagawin niyang tagabilin ng grocery niya yung mga kernel ko, no? Susuot ng uniforme ng pulis na hindi naman bagay sa kanya. Marami na nagbuwis ng buhay wearing that uniform. Ang parehong magulang ko ay pulis. Ang nanay ko, pulis. Tatay ko, pulis. Sagrado sa akin, personal, ang uniforming yan. Taluhin mo yan, may problema ka sa akin. Lalo pa ngayon na ako ang kuya ng ating kapulisan bilang hepe ng National Police Commission. Hindi ako papayag na yuyurakan mo ang imahe ng kapulisan. Hindi ako papayag na babastusin mo ang ating kapulisan at para lang sa content mo. Sorry, you picked the wrong fight and we are ready to fight back. And we will make sure that no other people will be scammed. And we will make sure that those who disrespect the uniform will pay. Okay. And we will make you pay. Commissioner, meron po akong nakatabi kanina na retired na po siya, pero mataas po yung kanyang naging ranggo. Ayoko na lang sabihin kung sino. Nasabi niya ho sa akin, no, na ito daw si Mangusin ay nakakapanguto talaga ng mga kapulisan din. Nagulat nga din ho siya kasi sabi niya sa akin kanina na sinasaluduhan pa daw ho at tinatawag na sir. Ganun daw huyang kalupit magmanipula ng tao. Ano hong maybe pwede hong makakuha man lang, no, ng statement sa inyo kasi legit po ito tungkol po dyan para sa mga kapulisan na sineser-ser po siya. Huwag niyong siser yan. Alam naman natin ang lines of authority. We give respect to those who deserve our respect. So, yung mga tao pong hindi dapat natin nire-respeto, yung pong mga sumisira po sa ating uniforme, nambabastos po ng ating kapwa kapulisan, hindi po dapat natin yung sineser. So, let's be more circumspect. Maging mas maingat po tayo sa ating mga kapulisan na mag-nilay-nilay po tayo at let's be more careful dun pa sa ating mga dealings with these types of people. Being an attorney too, ano-ano po yung mga ifa-file, no? Kasi nasabi po ng tao nyo dito sa akin na nasa 80% na daw po na patapos yung inyong yung ifa-file nyo po. Ano po? Sa DOJ. Ngayon po, being an attorney, ano-ano pa po ang maaaring ibang i-file ni NAPOLCOM sa mga ginawa nitong tao nito? Yung totoo, gusto kong isa-isahin pero totoo lang, ayoko siyang pangunahan. Lalong-lalo na ito ngang ibang klase rin mag-isip itong isang taong to. So let him just painfully wait what his cases would be. Let's just say that aside from his cases, we will make sure that it will hurt. We are now really trying to figure out how to take down his social media pages. I think yun ang pinakamasakit aside from the cases. Kaliwat kanan na yung mga kaso niya. Nung ating inaral, nakita na natin na marami na na-file na kaso.
let's hit him where it hurts. It is his social media pages. We are working on that. And we are aware that he's using different accounts. We are aware that different platforms. We are aware that he has other associates with him. So we will hit, and we will hit hard. Sir, lately po, no, meron po siyang isang tauhan niya, no, na nagmistulan hong CIDG. Ayan ho, nandyan din ho yan. Nagmistulan hong CIDG at actually, kinonfirm niya na CIDG daw ho yun. Kasi may hinahabol daw silang peking abogado. Pwede ho ba yun? Kasi baka ho kasi gayahin ng ibang mga influencer tong kalokohan na to and parang nakakalusot. I mean, pwede ho ba yun na kahit joke-joke lang, eto na, papunta na kami. O, CIDG ako. Yes, CIDG ako. Hindi ho pwede yun. Usurpation of authority ho yan. Papakilala kang person of authority o police o CIDG na hindi ka naman kasapi. Maling-mali ho yun. May kulong ho pong kasama yun. Okay. So, hindi ho pwede. Naibigay ko naman ho dyan din, even yung pagkakakilanlan ng tao na yun. So, papanoorin ko. Makikita nyo papanoorin yun. ko. Totoo, sabi ko nga, MG, mga kaombre, ayoko na sana patulan eh. Pero nung sinubukan niyang bastusin yung ating kapulisan, no sa akin talaga yan. So, sige, naghahanap ka ng away. O, di, sige, we'll give it to you. Attorney or Commissioner, hanggang dito na lang po ako, no? Pero ako po, gusto ko hong ma-secure yung aking mga manonood, mga subscribers ko. Kasi uulitin ko lang ho, no, na ako hanggang sa cyber libel lang. Libel, perjury, at saka unjust vexation online. That's it. Wala naman na tong ginawa sa akin. Kami ho ba'y makakaasa sa 3 milyon ko ho na mga kahombre na nanunood sa akin? Makakaasa ho ba kami na talagang tototohanin nyo itong laban na ito para sa amin? Mga ba kami nagbibiro? Wala po kaming oras magbiro. Ang dami hong problema ng Pilipinas. Ang dami hong problema na kailangan namin asikasuhin. Ang dami ho naming papel. Ang dami namin kailangan atupagin. But this is a serious matter for us. Yeah. We will not promise. We will just deliver. Sinimulan na ho natin, tatapusin ho natin. Lahat po ng aming kaparaanan, lahat po ng pwede namin gawin, gagawin po natin. At tuloy po tayo. At kapit lang po mga kaombre, MG. Salamat po. Huwag po kayong mag-isip. At sir, mga OFW po. Mga Sobrang OFW. daming nanonood ho dito. Opo, huwag kayong mag-isip na natutulog sa pansitan ng inyong Napolcom. Bilang kuya ng pulis, we're fighting this fight with them. So, huwag kayong mag-alala. Lalo na mga OFW na nanonood, which napakarami ho talaga na naghihintay dyan sa sasabihin nyo na yan. So, OFW, trabaho lang po kayo dyan. Huwag po kayo paloko. Tipirin nyo po yung pera nyo. Bigyan nyo ko sa pamilya nyo. Huwag nyo kong dalhin sa kalokohan ng pera ninyo. Huwag po kayong papaloko sa mga taong gustong kunin ng inyong kaperahan. Yon. So maraming salamat mga kahombre ko. Maraming salamat, Commissioner. At syempre maraming salamat din sa mga kasama natin dito. O sino ba yung mga kasama natin, MG? Kayo pa, pwede nyo pong at yung mga magiti natin ng imis. Makain naman kayo. Shoutout Sige po, naman kayo. go po. Investigator Magpalasigi po. MJ na lang. Okay. Yan. Maraming salamat mga kahombre ko. Well, si Food Genius ang nagbigay ng contact niya sa akin. Kaya ako nakarating dito kay Commissioner. O sino ba si Food Genius? MG? Hindi ko po alam. Ba naman ikaw si... Ay, grabe. Ayun niya, ako nga ho ang pinagbibintangan. Ikaw ba si Food Genius? Hindi po. Hindi pala. Grabe sa harap na bandila ng Pilipinas. Hindi ko... si Mangusin lang ho, may kaya magsinungaling dyan. Ayan, harapan. Baka ikaw. Hindi po. Ayun lang. Maraming salamat mga Thank you. kahombre ko. Walang. Thank you. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Mga putang ina nyo kayo. Mga kababayan, kaya po ako nag-live ngayon, not because meron lang pong isang umaksip ng challenge ko, no. Etong taon to, bago ko po sana banggitin, alam niyo po, hindi na ako magla-live at ako'y magpapahinga na. Pero bago ko sana to banggitin, pinag-aralan ko muna. Patingin nga ng video. Wala ka ba niyan? Wala ka bang video niya? Sa YouTube ko nakita. Pakita Pakita ko lang.
Hi to Maria Balitaan, Roy Lintao, hi Rolly Bulaboy, Josephine Montemayor, please. This is my life. Tinubuan ako ng balbas. Ipapakita ko, eto. Sana? Lakihan mo. Lakihan mo. Asan yun sa truck niya? Baka hindi yan yun. Ito po yun, boss. Ayan, medyo i-atras mo ng konti. Ayan. Eto po. Hindi ko kilala tong taon to ha, pero pagmasdan nyo. What's up sa mga kahombre ko dyan? Fuck man, makagag, what's up man? At syempre, nandito ako sa QC. Ipakita mo kung gaano kaastig ang QC. Itong pagmumukhang to ay fucking super band sa QC, but then nandito tayo. Just for the sake of it. Kasi syempre, si Idol Marcos ay ng challenge. Gumawa ng isang challenge. Mayaman challenge. Hindi ko po siya kilala, pero may narami nagsasabi na siya raw ay gago. Sa pangalan pa nga naman, makagago. Pero alam mo yung pagiging gago mo, kung naririnig mo ako ngayon, makagago. O para sa akin, tulin-tuli ka. Isa kang tunay na lalaki. Iyang kagaguhan mo ang kailangan ng mamamayang Pilipino sa panahon ngayon. Ayun. Yun po yung dahilan kung ba't ako nag-live. Kasi po nagre-review po ako ng comments sa aking YouTube channel. Para po bukas sana, ma-review namin ngayong magdamag. Para bukas, malaman ko po yung kung sino po yung babimigyan ng bigas. Akalain nyo pong sa pagre-review ko sa aking YouTube channel ng mga comment, nakita ko po yung makagago. Sinagot ni makagago ang hamon ni Sir Francis Leo Marcos. 500 sako ng bigas sa frontliner ng Quezon City. Extreme House Notorious Motorsports. Wow! Alam mo makagago, parehas tayong gago eh. Parehas tayong gago, makagago. Gago rin talaga ako. Putang ina, tignan mo yung mga nasa gasaan ko, ang lulupit. Ang lulupit ng mga nasa gasaan ko. Pero, yang kagaguhan mo ngayon, ipinagmamalaki kita. Kasama mo ko. Nasa likod mo ko. Kahit ano mangyari, hindi kita iiwan. Dahil gago ka. Yang kagaguhan mo, ang kailangan ng Pilipinas. Puta, ako lamang yung gagong promotor ng kagaguhan mo. Ako yung gagong promotor ng kagaguhan mo. Pero, yung kagaguhan mong yan, yung kagaguhan natin, ang kailangan ng ating mga kababayan. Kailangan ka ng ating lipunan. Para sa'yo, kung sinong politiko ang kukontra sa ginagawa mo ngayon. Sabi ni Pangulong Duterte, i-dismiss niya. Bakit? Higit pong kailangan ng mamamayan. Hindi lamang po yung kuda at satsat sa lipunan. Hindi po yun eh. Ngayon muna, yabangan muna kailangan ngayon. Yung mayayaman challenge talaga. Ayan, sa sobrang yaman ni makagago, isang truck na 500 kabang bigas yung binili. Para ipamigay. Grabe. Tanga na. Parehas tayo. Gago rin ako eh. Ako isang gano. Gago rin. Ay, grabe. Pero, makagago. Mabuhay ka. Barako ka. 10 ng iyong mga kasamahan. Pagkatapos ng COVID, magkape tayo. Maggaguhan tayong dalawa. Alam mo, gustong-gusto kong nakikipaggaguhan sa mga gago. Gustong-gusto kong nakikipaggaguhan sa mga gago. Pero grabe itong challenge to. Makagago, mabuhay ka. Wala akong copy ng video mo eh.
Pumekape lang ako, i-repost ko sa aking YouTube channel yun o kaya dito sa aking Facebook para makita ng taong bayan kung gaano ka talaga katarantado at kagago. Pero, uulitin ko, yung kagaguhan mo ang kailangan ng ating mamamayan ngayon. Ha? Makagago. Gago ka talaga. Parehas tayo. Ako promotor ng kagaguhan na nangyayari ngayon. Ako yung promotor ng kagaguhan na to. Pero, yun lang po, hindi na ako magtatagal. Para doon sa lahat ng viewers na to, pakishare naman tong video na to para makarating kay Makagago, ha. Alam nyo po, pag nakakakita po ako ng tumatanggap ng challenge ko, hindi ko po yun pinalalampas, ha. Makagago, wala na ako iba sasabihin sa'yo, kundi mabuhay ka. Yang kagaguhan mo, kailangan niya ng Pilipinas. Gago ka talaga.